So what's up mga paps, full maintenance po tayo ngayon ng ating Honda Click 125i. Sasabay na natin yung pag-change oil at pagpapalit ng ating coolant. Dahil ang tinakbo na po ng ating Honda Click 125 ay umabot na siya ng 65k o do. So ayun, napansin ko kasi na maitim na yung kanyang reserve dito sa ating coolant. Kaya naisip ko na palitan na, baka magka-problema pa tayo nito kung patatagalin pa natin to, dahil ang recommended lang naman nito 2 years or 40 kilometers sa inyong, depende sa performance ng inyong motor. So kaya dito naisip ko, dahil lagpas na rin ako sa 40k, ay papalitan ko na. So ayan po yung aking langis, nagpapalit din ako dito pag 3 kilometer. Susubok ko na po kasi ang performance ng Mutol, kaya ito po aking ginagamit. So ayan siya sa 3 kilometer, at kailangan ko rin isalin dyan para malaman ko, mamonitor ko kung nagbabawas siya ng langis. So nung pagbukas po dito ng aking coolant cap ay napansin ko na madumi na nga po yung kanyang takip. So pati yung mga goma-goma niyan ay may mga alikabok na akong napansin. Kaya mas maigi talaga na ngayon pa lang ay magpalit na ako ng buong coolant niyan. So tingnan mo naman yung itim niya, no, na nasa takip ng aking coolant. So lumagpas nga din ako dito ng level ng aking reserve kasi di ko napigilan. Paglagpas, ganyan yung resulta, aapaw din siya. Dapat level lang talaga yan sa upper para hindi masyadong malunod yung ating radiator. Talagang sakto lang dapat ang ating paglalagay ng ating reserve sa coolant. Kaya ayan, o, tingnan mo, lumagpas talaga siya. Kaya lagpas din dito ang kanyang coolant na nakalagay. So dapat, kasi pag binaon mo yung takip niyan, aapaw pa siya. Kaya dapat sakto lang. So ayan po siya yung dumi ng kanyang takip po. So pag nahalo yan sa coolant, magkakaproblema na tayo nito. Kaya naisip ko na tanggalin na talaga yan, palitan na. So ito guys, gagamit lang tayo dito ng flower na Allen wrench para mabuksan natin tong plastic lang naman yan, kaya di natin kailangan persahin, dahan-dahanin lang natin. So pag nabuksan na natin yan, kaya anuhin na lang natin ng kamay. Ayan, dahan-dahan. Pag may lumalabas na, so kakamayin na natin. Yung pala nito, dapat ilapat mo muna yung takip mo para hindi malakas yung bulwak. Pag okay ka na, saka mo alisin yung takip para malakas yung buhos, bigla ang buhos, para mabilis kang matapos. So pag may mga pumapatak pa, alalayan mo lang, itagilid mo na lang para pati yung sa reserve ay madrain mo siya ng todo para talagang total replace ka. So ayun na rin yung ginamit kong panglinis ng takip, bolts, nut niya, pinasok ko na lang sa dyan. So ayan po yung resulta ng kanyang papansin nyo naman na medyo iba na yung kulay niya, may kaitiman na rin, hindi na siya parang fresh na bagong coolant. Tingnan nyo to mga paps, itim na rin talaga siya. So tama yung decision ko na palitan, kasi pag ginabot ko pa ng 2 years, baka mag-overheat na ako nito, hindi na makakapagbigay ng 100% na cooling system ang ating coolant na nakalagay. So ang recommended lang ko naman dito ay type 1 na Honda. So yun talaga yung binili ko para sure na sure ako sa aking ilalagay. So ang recommended din naman nila nito na 40k kilometer yung tinakbo. So sa akin nasa 65k na, ay pwede pa naman, hanggang 2 years naman yung kanyang pagre-replace netong coolant. So check nyo rin yung expiration ng coolant nyo, baka expired na. So magkakaproblema rin kayo. So kayo na po mag-tansya kung gusto nyo ng 40k or 2 years. So ayun lang mga paps, sana makatulong tong video na to. Check nyo rin yung coolant nyo. Bye!